Binabaha pa rin na ang Bulacan. Ito'y isang taon matapos i-anunsyo ang halos 9 bilyong pisong pondo para sa flood control project sa Central Luzon. Ang planong mega dike naman ay inaasahang makatutulong sa problema na sa feasibility study pa rin. Lubog pa rin sa baha ang malalaking bahagi ng Bulacan, isang taon matapos maghimutok sa atin si Bulacan Governor Daniel Fernando tungkol sa pondong hinihintay pa rin para sa isang pangmalawakang solusyon sa problema sa baha ng Central Luzon. Noong nakaraang taon, nang makapanayam namin si Fernando, isinusulong na niya sa national government ang feasibility study para sa isang mega dike bilang permanenteng solusyon sana sa pagbaha sa Bulacan at karatig probinsya. Ano po ang nararamdaman ninyo, Gov, pagka nakikita ninyo na yung inyong pong mga constituents ay tuloy-tuloy pa rin ng inaanod yung ng pagbabaha? Yun nga naman nakakalungkot di ba? Ito talaga yung dapat i-focus ng lahat. Lahat ng sinabi ni BBM, maganda po talaga lahat. Ang sa akin ay, siyempre, gawin na natin itong makatotohanan. Yung mga budget natin ay ilatag natin dito na maayos na, gawin na natin to kasi matagal na po itong problema, mga Pangulo. At inilatag naming mega dike, ito po yung isa sa makatutulong dito. Ang mega dike ay sasaklaw sa buong Metro Manila at kalapit na mga probinsya kasama ang Bulacan, Pampanga at Bataan. Ayon sa plano, haharangin daw nito ang high tide at mga storm surge mula sa Manila Bay tuwing may bagyo. Kasama rin sa proyekto ang pagtatayo ng pumping stations para alisin ang maiipon na tubig na bumababa mula sa mga bundok ng Sierra Madre. Sa memo ng Billionario News Channel kanina, tila nagbago ang tono ni Fernando kung saan sinabi niyang aabutin pa raw ng 2 hanggang 3 taon bago matapos ang gobyerno sa feasibility study tungkol sa mega dike. Matagal nang nakabinbin po sa Malacanang yung inyo pong feasibility study na yan for the major plan, at least for Bulacan. Alam niyo po, matagal talagang gumawa ng feasibility study. Oo. Taon po aabutin yan, kaya kinakailangan Madaliin. Pero hindi lang ang mega dike ang hinihintay ng mga Bulakenyo. Nariyan pa rin at nakatiwangwang ang may 2 hanggang sa 300 mga flood control project na fully paid ng Kabangbayan pero hindi pa rin nasisimulang tapusin. Muli raw ipatatawag ni Fernando ang DPWH para linawin ang status ng mga flood control project sa Bulacan dahil tila hindi nakikipag-ugnayan ng ahensya sa kanilang opisina. Hindi po sila nag-report tungkol sa proyekto ng flood control na yan. Kaya nga po, sinabi ko noon na wala akong alam kasi hindi po sila nag-report. Dagdag ni Fernando dahil wala ng bagong pondo para sa flood control projects ngayong 2026, dapat tapusin na ng DPWH ang mga nauna nang nakabinbin na proyektong na-budgetan na noong nakaraang taon. Gumawa rin si Fernando ng executive order para matiyak na lahat ng flood control projects sa Bulacan ay dumaan muna sa lokal nilang pamahalaan. Manatiling nakatutok sa Billionario News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.